Ang katanungan ko, Ms. God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, Hmm. ano naman mabe-benefit din nitong si She Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Wasak! Yan ang nga ba sinasabi natin dyan, Migs Ograles? Huwag ka kasing bumibira, mantakin mo, pati mga resource person dyan sa House of Representative, binibira ka. Kasi puro palpak at sablay ang mga banat mo, Migs. Dito sa video na ito mga kababayan, napakarami hong nangyari, grabe. Ang bilis lang natin nawala, ilang oras lang, grabe yung mga kaganapan sa social media. Meron ho tayong isang tanong dito kay Senator Ping Lacson. Para saan pat nag-anunsyo ka na tatakbo bilang independent sa 2025 senatorial election? Gayon kasama ka sa pinakamalaking alyansa ng mga politiko sa papalapit na midterm election. Para saan pa hubay ang pag-anunsyo na yan na kesyo tatakbo ako ng independent? Loko-loko. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At para sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, unahan na ho muna natin itong mga punto de vista nitong si Senator Ping Lacson. Hindi ho natin maintindihan kahit tumakbo ka ng independent, madud. Ano ka pa rin ho, kasama pa rin ho kayo sa ilan bang magkakaalyansa to. Napakarami yung partido nang nagsama-sama para pagtulong-tulungan itong papalapit na midterm election. Kumbaga, nakiapid ho sila sa administrasyon itong si Marcos Jr. Ngayon ho, itong si Ping Lacson, bigla ho siyang merong banat sa social media. Kesyo tatakbo daw siya ng independent. Ano ba ang ano nito? Ano ba ibig sabihin nito? Kasi alam mo natin talaga, merong partido yan si Senator Ping Lacson. Ngayon, malamang sa malamang, magiging guest candidate ho yan ng pinakamalaking alyansa ng mga partido sa papalapit na midterm election. Ito nakalagay sa post ng News 5. Sabi ni Lacson, na guest candidate siya ng Nationalist People Coalition. Nabahagi ang alyansa para sa bagong Pilipinas na binubuo ng 5 major political parties. Make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties. Paglilinaw niya. Kasali pa rin ho siya kasi tatakbo lang daw ho siya bilang tatakbo lang siya bilang independent. Kumbaga, medyo merong pagkaiwas pusoy kung sakaling sumablay itong administrasyon na to. Pero kasama pa rin naman ho siya, guest candidate siya ng alyansang binuo nila para maipanalo ang 2025 midterm election. Basically, wala lang ho siyang partido pero kasama pa rin ho siya sa pinakamalaking malaking alyansa sa papalapit na midterm election. I have no doubt in my mind that should I win next year, Pres Marcos fully recognize my consistent role as fiscalizer, guided only by our shared motto. Aba, meron kayong magkaparehas na motto ni Marcos Jr. Sige nga, ano yung motto na yan? Pwede nyo rin bang i-share sa amin dito sa PH Update, Ping Lacson? Meron nung palang, BFF kayo, kung kaganon, palakpakan ho tayo. Ano ko ng tokwa? Meron ho silang guided only by our shared motto. Aba, anak ng teteng. Mahusay. Kailan pa ba kayo naging BFF nitong si Bangag? Senator Ping Lacson. Nakala ko pa naman dati. Di ba lagi ko sinasabi dito, kahit na hindi ka sumali sa kahit anong partido, may name recall na ho kayo. Kilala ho kayo ng sambayan ng Pilipino. Maalala lang nila tatakbo si Lacson, yung tigas sa Senado, yung maingay pagdating ng budget, pero napakarami pa rin korupsyon na nangyayari. Yun si Lacson. No? Kilala naman ho kayo, may name recall kayo. Huwag ho kayo mag-alala. Ano ba yung motto na yan nitong si Marcos Jr. at nitong si Ping Lacson? Ang motto ay, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Anak lang po ko, palakpakan. Ako hindi ko sisiraan yan.
Matagal na ho sa Senado yan. Ano ho bang nagawa ng mama na yan? Maliban sa pag-iingay niya sa mga utang, pag may budget deliberation, na wala namang nangyayari at nalulusutan pa rin ng sandamukal na korupsyon ng ating bansa. Okay na yan. Tapos na ho tayo dito kay Senator Ping Lacson. Ano ba magagawa natin? Gustong magpabida, gustong mapag-usapan. Pero wag ho kayong, anong sabi niya dito? Make no mistake, kasama ho pa rin ho siya ni Bangag. Tandaan niyo na, make no mistake, kasama pa rin ho siya ni Bangag. Ito, dumako tayo dito kay Marcos Jr. Pinagpiestahan ho ng mga tao sa social media ang pagbibida-bida na naman ho nitong si Lisa Araneta Marcos. Dapat ang gugupit ng ribbon na yan, ang DPWH Secretary at itong si Marcos Jr. Yun ho kasi ang head ng ahensya na nangangasiwa sa paggawa ng mga karsada at mga daan tulay. Yan. Ito, panoorin ho natin ang pagbibida nitong si Lisa Araneta Marcos. Panoorin ho natin ito mga kababayan. So, wala kasi na ayaw maniwala. Mananalo ka kahit anong gawin mo kasi may name recall ka. Makampanya ka pa rin naman. Sa bagay, kulang nga naman ho yung tulong na makukuha niya dito sa napakalakas na alyansang binuo nila para maipanalo ang 2025 midterm election. Nakuha niyo ho ba yun mga kababayan? Ngayon mga panahon na to, basically, gusto lang ho magpabidbo nitong si Senator Ping Lacson at hindi ko natin alam. Intention niya ba niya? Diyan wala akong partido. Guest candidate lang ako pinilit Pero pagka nanalo na yan, hindi, pagka dumausdos na ang administrasyon na to, tandaan ho natin independent ho ako, wala akong partido nung nanalo ako bilang senador. Pero hindi, guest candidate pa rin ho siya. Ito, panoorin ho natin ang pagbibida nitong si Lisa Araneta Marcos Bangag. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and the First Lady. Alangan naman. And now, we will... Alangan naman si DPWH Secretary ang gugupit niyan. Di ko pwede yun. Dapat si yung ating Vice President tuloy. First Lady pala ka ang gugupit ng ribbon. Madam, pagkagupit nyo ho, talon sa tulay start the ribbon cutting ceremony to be led by the President and the First Lady. Nanto ko. Palakpakan. Dami hong bida-bida ngayon dyan sa pamahalan, ibang klase. Together with the DPWH Secretary Manuel Bonoan and Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Dapat si Bonoan ang gugupit at dapat head ng ahensya. Wala akong pakialam ang ang First Lady dyan. Ang ginagawa ni Lisa dyan, nagbibida-bida lang ho talaga. Sino ka ba para gupitin yan? Ano bang naitulong mo dyan? Niisa bang pakikipag-usap doon sa mga gumawa niyan o doon sa mga nagplano niyan? Meron ho kayong ginawa? Ibigay nyo ho yung karangalan na yan doon sa mga nagpagod. Dapat nga gumupit dyan yung mga construction worker Ayun, ano ba ginawa nyo? Nagparty lang naman kayo sa Malacanang. Anak ng tawa. Unfair! Ready, Mr. President? Ready, Mr. President? Of course! Sasabihin niya nun, wait lang medyo mababa. Pulburon lang ako, Brad. At the count of 3. 1, 2, and 3. Talo, siya pa, bida-bida ka talaga. Nangyakang pala ka, bida-bida ka talaga. Imbis na si Bonoan na magtataas at si Marcos Jr., iwawas-iwas nila. Ikaw nagtaas. Talagang meron ho talagang mga taong ganyan, Mapapel. Ano ka ng toka? Kaya alam mo, madam, ang daming gigil na gigil sa'yo sa social media. Talon ka dyan. May tubig. Wala nang mangyayari sa'yo dyan. May tubig sa ilalim. Pero, yan ang comfort zone mo Ano ka nando ka? Ay, nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ba't ang daming kabalbalan ngayon? Let us give them a round of applause. Round of applause. At this point, may we again request the press... Hindi ho inumpisahan ni Bangag yan, Ang dapat i-komento nyo sa baba, salamat PRRD. Grabe, ang kakapal ng mukha nyo.
Si Tatay Digong, ano sinasabi niya pagka meron silang pinapasinaya ang mga proyektong natapos? Uy, uy, uy! Huwag niyo akong pasalamatan! Huwag ako! Tinapos ko lang to. Proyekto to nung nagdaang administrasyon. Okay? Hindi akin to. Pero sa kanila, amin to! Malang-malang! Dapat ako mga walang iya kayo! Hike na naman si DH Update. Mamaya yan, bagsak na naman energy niya. Yung iba kasi, di nagla-like. Like muna, like muna. Para mas masaya yung reaction video natin. Para mas masaya, like muna. 1, 2, 3, like na yan. Okay? Tuloy natin. President and the First Lady, together with the DPWH Secretary Bonoan and Hindi ho inumpisahan yan, hindi ho yan. Si Tatay Diggs kasi di pa tinapos, no? Kasi hindi talaga makakabol. Pero isa ho yan sa mga build project ni Tatay Digong. Dito naman sa ano na to, administrasyon, duran, party, flood control, yun ho ginagawa nila. Bangag more yun ho, specialty nila. Eto, punta na nga tayo kay Alice Go. Dami pa natin pag-uusapan dito, pero mamaya na ho yung mga yan. Punta muna ho tayo dito kay Alice Go. Siyempre, sisilip po tayo dyan sa House of Representatives. Alangan naman natin, di natin pasyalan yan si Migs Nograles. Isa ho yan sa mga balita ko, meron daw buntis dyan sa House of Representatives. Kakabasa sa mga post ng mga ng mga marites sa social media. Okay lang naman ho yan, madam. Wala ka tayong binabanggit pero balita natin, merong buntis. Ngayon, i-komento nyo sa baba kung nabalitaan nyo na ang usap-usapan sa mga kanto-kanto. Yung isang taga-Congress na malapit ng makipagtipan, no John Dat daw. Hindi natin papasukin. Ayaw natin marites dito. Pangit yan. Baduy ho yung marites na yan. Pero, Madam Migs, ba't parang tumabaho kayo? Sarap talaga pag nakatayo. Grabe, napaka-presko. Ayun na nga mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Alice Go. Alice Go! Itong si Madam Alice, parang blooming ngayon. Parang dun sa detention cell niya o kung saan siya ikinukulong, parang merong nagpapaganda dito kay Madam Alice. Pagkatapos bang pinasyalan itong si Mang Kanor, etong si Kasiong, sinusunod ho ba kayo? Grabe kinakatok ni Mang Kanor, no? Alice, your turn! Open the door! Faster! Yung pag-i-English daw natin, sobrang Filipino accent. Natural Filipino. Okay lang yun. Ganun ho talaga. Hindi naman ho tayo pag magpapaka-Amerikano dito kung yan ho talaga si PH Update. Wala ho tayong tatago, ika nga. Game. Is, Congresswoman Migs Nograles. Ayun, si Migs. Sir Chair, before Si Migs. sorry. Grabe so naman. You said you will file a case against this Sheji Zian, and you said you will tell the network. Anong network to? Per my record po, kung di po ako nagkakamali, Al Jazeera Network. Al Yung Jazeera. nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So again, Ms. Alice Go, Mr. Chair, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. No. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Go, na itong si She Ziyang, na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi to, it's an excerpt of the video, that inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, Naku po. can we show lang na nagpakita siya ng Pakita yung video, pakita para ano. na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yon. Game, pakita na. Pakita na yan. So, ito.
wala kang kilala dito. Ba, may... Sa tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. Oh, So, naku po. eto, nandito si Shezi Zhang when he was saying, Mr. Shezi Chair, Zhang. na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? Naku. And again, Yan ang problema ho dito witch hunt, conspiracy theory. At kung anong pinagkakabit-kabit nila, makulong yang si Alice Go, wala ho tayong pakialam ha, baka sabihin nyo pinagtatanggol ko yan. Gusto ko lang hong nakikitang nasosoplak itong mga congressman na to sa kanilang kaanghan. Yun lang hong atin dito. For entertainment purpose lang ho yan. Papakita ko lang ho kung anong klaseng sarsuela ang kanilang isinasagawa every time na merong pagtitipon yung mga crocodile sa mga komite dyan sa House of Representatives. Panoorin ho natin ang carnival, sarsuela dyan sa House of Representatives. babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Go. Your Honor, hindi po ako yan. This is not you. Okay. Ang katanungan ko, Miss God, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si Shezi Zhang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano yung makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi po ako spy. Wasak! Wasak ko si Mix Nograles. Ay, natawa si Madam kasi ang ob-ob ng tanong mo. Mantakin mo, tatanungin mo yung resource person kung anong magiging benepisyo nung sabi sa kanya na spy siya. My goodness! Paano kayo naging abogado? Oh my goodness. Mga kababayan ha, ako hindi lang ako makapaniwala sa aking mga nakikita sa ginagawang show nitong mga crocodile dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo mga resource person, sinosopla ho sila ng ganon. Oh my goodness. Oh, ikaw ang relax, madam. Nasupalpal ho kayo. Nakuha nyo ba yun? Nasoplak ho kayo. Kasi po, Ay, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Yun, for the record. Okay, relax Naku. lang. Relax ka Naku. lang. For the record, madam, anong relax? Ikaw ang relax, napahiya ka, madam. Yan na nga pa sinasabi natin. Sinoplak ko siya itong si Alice Go. Grabe, congressman kung tawagin. Pero yung utak ay kakagamunggo, my goodness. Paano mo tatanungin yung inaakusahan kung ano magiging benepisyo nung nag-aakusa? Bakit di mo tanongin yung nag-aakusa? Anak ng toko, Hindi ko sinasabing magaling ho tayo dito. Kumbaga, face value lang yung pag-aanalisa natin kung ano yung nakikita at naririnig natin. Anak ng toko. Diba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? Choose. So, Pero pagdating sa pronunciation, yang si Suarez, yang si Mix Nograles, naku po, pagdating sa pronunciation, mga top 1 yung mga yan. Kaso gandun lang ho sila. Pero pagdating sa sustansya ng mga sinasabi nila, naku po, burak hong naglalabasan. you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying, right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China, and na nanay mo si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is the partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already I'm not asking court anything about your na po. citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. Oh, You know, doon din naman leading ng tanong mo. Ayaw mo ba yung tinutulungan ka na niya? Wala naman laman yung coconut brain cells mo mga actuations mo, medyo, Oh. it's showing something, Miss Go. I-contempt mo. Wisit.
Contempt mo. Ay, na-contempt na pala. Wala ka na yung contempt. Nakakatok na sila ni Mang Kanor. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon eh. Baka lumabas ang emotions mo dito. Ano? Your Namimiss Honor, mo. emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Yun! Okay, I'm asking about your house now. Grabe! Anong nangyari dito? Ba't parang biglang... Talagang pumapalag itong si Alice Go. May-entertain lang ho tayo. Hindi tayo... Wala ho tayo dito for Alice o kung para kaninong Porsche Pinato pa man. Pinapakita ko lang ho sa inyo dahil fishing expedition trial by publicity at para lang ho talaga sa benepisyo ni Tamba ang ginagawa nila na to. Ito na ho ang nangyayari ngayon dyan sa house. So, ito, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luistro, no? Yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman Tuloy natin. din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. Kakahiya tong si Miss. We have a translator Paulit-ulit, here. my goodness. Do you understand? Kahit 10,000 times nakita na natin yung larawan na nakonto ka. Di pa ba kayo tapos dyan? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan. Below, yes po. Okay. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can Naku. you please post it again? Yan. Oh. Sino-sino yan? It is from Jinjiang, Jinjing Shen. Yeah, it's an association of the hometown. It's in Jinjing Shen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Which is basically where what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot if she really is your mother, na you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the Special Investor Resident Visa. Yung next slide, please. Yan. Na dependent siya ni Lin Wenyi. Galing nga sila from Fujian. And it is January 12, 2003 na pumasok sila ng Pilipinas. So, you know, the facts seem to be aligned. The documents that we have and we've been seeing seem to be aligned with this video that came out, Mr. Chair, na hindi naman natin alam bakit naman in-name din si Miss Alice Guo na hindi naman, wala namang kinalaman ito sa atin. But apparently, there is that connection, which is scary. We go back to Lin Wenyi, which you have said this is the partner of your father, your Chinese father. Yes, Your Honor. Yes. And you said naman na you will only be into business with those you're very close with and those you trust, correct? Yes, Your Honor. Yes, you said that last hearing. And yung lumabas nga yung mga corporations, makita natin, they're about, pakita natin yung almost similar to the table that we showed last hearing, or 2 hearings ago. Ito yung mga corporations mo. Ang daming beses lumalabas nga nitong si Lin Wenyi, na lahat ng mga kasama sa corporations na yon are actually family members of yours. Your brother, your father, right?
And ngayon, nanay niya, itong Lin Wenyi. So it is a family corporation. So, Miss Alice, itong nangyari dun sa video, meron sinasabing yung Yatay Group. Ito yung company ni Mr. She Zhizang. And actually, itong business ni She Zhizang ay katulad ng mga negosyong tinayo mo sa Bamban Tarlac. There's a picture Sa picture eh. Sa picture eh. na alos magkapareho siya. And do you know that itong si She Zhizang, link yung mga businesses niya. Kaya nga siya nasa Thailand ngayon with human trafficking, extortion, and cyber scams, which are the very same crimes na tinitingnan natin ngayon, Mr. Chair, na nangyayari sa mga illegal POGO operations dito. If I may be allowed to play an excerpt of that video again, Mr. Chair, to show what's happening in Myanmar. Please proceed. So, Mr. Chair, essentially, makikita natin may similarity from a rural area, pumasok at nag-expand, nag-build ng mga ganitong klase to front legal businesses na alam naman natin may mga illegalities which is being found in Myanmar. And ito yung sinabi ng Chinese spy na si She Zhizang. So essentially, Mr. Chair, kung titingnan mo, if I may show na lang to this committee para mas madali. Parang ang mga espiya ng China, di lang sa Pilipinas, pati sa Myanmar, we don't know other countries that we can later on discover. Parang may steps sila kung anong gagawin nila. Parang, step 1, pumili kayo ng bansa. Halimbawa, itong Philippines sa atin, Myanmar, Thailand. Step 2, pumili ng lugar na pagtatayuan ng mga industrial complex, which we have seen in Porac, Pampanga, and in Bamban, Tarlac. Step 3, maghanap ng mga dayuhang Chinese na mumumuhanan na tutulong magtayo ng negosyo. Kita natin, yung kapatid ni Michael Yang, nakatanggap halos 2 billion pesos mula 2018 hanggang 2021. Si Zhang Yujin, nakita natin guilty sa Singapore para sa kasong money laundering na incorporator ng Baofu. At yung si Jiang Zhonggu, yung ama ni Alice Go. Madam, pag-aralan mo muna kasi pag nagtanong ka, ilalatag-latag mo, hindi yung pagdating dyan, basa-basa ka. Ang pangit yung tignan. Ang pangit yung tignan, yung tipong para mapunta lang sa record. Lahat naman na sinabi mo na yan, lahat ng pinakita mo na yan, mga video, mga larawan, nakita na ho namin ng paulit-ulit yan. At yung sagot ng Ali, paulit-ulit din ho. Kaumay na. Na incorporator din, na sinasabi nga niya, yun yung nagsimula, di ba? Na nagpondo rin sa kanya, sa mga businesses. There's this trend, Mr. Chair, na galing sa Chinese, nagsisimula, or kung grandfather man, ganito yung mga paulit-ulit na kwento Then there's step 4. Kukunin ang mga loob ng mga residente at gawing dummies. Nakita natin, I think, di ba may mga nag-surrender, I think over the past few days, Mr. Chair. Itong sinema Thelma Laranan, Rowena Evangelista, tindahan sila ng mga gulay, may mga barbecue stall na obviously hindi naman nila kaya mag-incorporate or to give itong mga capital sa mga malalaking negosyo na nag-surrender na ginamit lang sila. I don't know kung paano nila ginawa ito. Basta kinukuha nila yung loob ng mga residente kasi syempre may mga pangangailangan siguro at hindi naman nila iniisip kung ano yung magiging repercussions. Then there's step 5 na maghahanap ng makapangyarihan na tao na may pera at impluwensya sa gobyerno na alam natin na tinatanungan natin na ngayon hindi na natin makita, Mr. Chair, ang dating presidential spokesperson, na kita natin, tinulungan niya, bigyan ng permit, ang mga POGO, known personality who's the lawyer, and owns several properties connected to what we have been seeing the past few hearings. Then there's step 6, mag-incorporate na ng mga kumpanyang mukhang legitimate sa una. Diba? Nabigyan na natin ng lisensya tong Hongshen. And then na-raid yung Baofu compound. Yung Lucky South 99 nagsimula as a BPO, sa BPO at real estate industry. Ngunit inamend na yung AOI niya
nung February, doon na pumasok yung POGO. So they can start incorporating in the guise of a legitimate business na mamaya magiging illegal naman. Then there is the next step, magkakaroon nga ng corporate layering na. At nakikita natin sa mga different corporations like Baofu, itong mga corporation ng mga Yangs, itong mga corporations nila Miss Alice Guo. Nakita natin sa Matrix today, there are so many corporate layers na pag tinignan mo, it all ties back to two personalities who are here. Actually, three personalities who are here na magkakasabwat, Mr. Chair. And of course, step 8. Then, dito na, pag nangyari na tong lahat, magkakaroon na ng illegal na gawain na may mga human trafficking, money laundering, illegal gambling, love scams, tax evasions, at iba pa. You know, Mr. Chair, nakakalungkot. So ito, titingnan natin, steps 1 to 8. Mukhang ito ang, kumbaga, standard siguro nila or mission order ng mga espiya na to. Na nakakalungkot na pumasok sila ng Pilipinas. Pinayagan silang pumasok ng Pilipinas dahil bawal sa kanilang bansa itong mga gambling, offshore. Pumasok ang China dito. They took advantage of our country, our laws, our citizens, our resources, Mr. Chair. Nakakatakot dahil hindi to one-sided. Lahat ng mga steps na to, mangyayari lang at pupunta sa next step kung pinayagan to ng gobyerno. There are steps and there are processes. At sinabi ni Ms. Alice Guo na our government agencies can prove naman daw. 'Di ba? Kasi alam niya, hindi naman gagalaw to, hindi mangyayari to kung walang approval ng mga government agencies. So paano to nakalusot, Mr. Chair? Yun yung tinitingnan natin. Kaya natin ginagawa to. Yung government ng Pilipinas natin, paano nangyari to? Para nakapasok ang China dito? Paano nakalusot ang isang Chinese spy dito? At malala, paano naging parte ang isang Chinese spy sa gobyerno natin na binoto ng mga Pilipino? Paano nangyari to? Sino ang pumayag na mangyari to? Akala ko ba, Mr. Chair, di ba the Philippines is not for sale? Yun yung sinasabi. Baka kaya naman palang the Philippines is not for sale dahil siguro as early as 2017, ay nagsimula tong lahat ay mukhang nabenta ng Pilipinas. So sino ba ang nagbenta ng Pilipinas sa China? Yun Naku lang po, po. Mr. Chair. And I will end again to Ms. Wag na. Yun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Click nyo lang ho yung video na to kung di nyo pa napanood. Maraming salamat ho. Yun lang ho masasabi ko sa mga kasama natin dito sa PH. Mabuhay ho kayong lahat. Mali natin Pilipinas.